Praise God. Magandang gabi. Sa bawat saglit, Good evening to everyone. At dito naman po tayo ngayon sa ating programa sa Super Rich God Katanduan ni Satellite. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Praise the Lord. Yes. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Magandang gabi sa ating mga kaibigan dyan. Patuloy na sumusubaybay ng ating programang Super Rich God. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Magandang gabi dyan sa inyo. Ang kapahingahan mo na kay Jesu Kristo ang kalakasan mo. Namulat sa katotohanan, nanumbalik ang sigla, matatamis na wika ang sinasambit o kay ganda. Sa kabila ng kasawian, lumbay at pasakit, patuloy na naghihintay sa aking pagbabalik. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Pagod na ang isipan mo, kung kagang damdamin, di mo kaya ito. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Tanging kapahingahan mo na kay Jesus. Praise the Lord. Yes. Tayo po ay manalangin po muna sa gabing ito, sa ating pagsisimula ng ating salita ng Panginoon na aking ibabahagi sa inyo ngayong gabi. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Aaminin ko na, aaminin mo ba? Meron ka pahingahan ka, siya ay si Jesu Kristo ang kalakasan mo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos. At aking dinadalangin, Panginoon, ang karunungan na nagmumula sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, na sa gabi ito, sa pakikinig ng salita mo, O Diyos, Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa aking sa station na ito, sa lahat ng istasyon ng Super Rich God sa buong bansa. Ikaw ang maitaas namin, maipangaral namin ang mabuting balita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga taga-subaybay na sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa Panginoon, sa mga katugunan, Lord, na sa mga panalangin namin, lalong-lalo na, Panginoon, kahapon, dahil nung nagkaroon kami ng lindol dito sa aming lalawigan. Pinakinggan mo naman ang aming dalangin na hindi nagkaroon ng tsunami dahil nagkaroon ng tsunami alert ang aming lalawigan, pero hindi mo kami pinabayaan. Tunay nga, Lord God, na napakabuti mo, O Diyos. Pinapakinggan mo ang mga panalangin, Lord, ng mga anak mo. Sinabi mo, Panginoon, the prayer of the righteous availeth much. Thank you, Lord, for your protection sa aming lalawigan.
At sa gabing ito, O Diyos, nais kong muli itaas ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng programang ito, Panginoon. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito, nais ko, Panginoong, pagpalain mo sila ngayong gabi. At sa lahat ng istasyon ng Soperage God, sa pangunguna sa amin ni Bishop Cardingcio, pagpala mo, Panginoon. Lahat ng nagpo-programa, Panginoon, na walang ibang itinataas kundi ikaw sa mga istasyon ng Soperage God, Lord. Dahil ikaw lang ang bida, ikaw ang super na Diyos, Soperage God. Salamat, Panginoon, sa mayaman mong biyaya, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob sa lahat ng mga host ng Soperage God sa buong bansa ng Pilipinas, Panginoon. Thank you, Lord, at sa maging sa mga gawa, Panginoon, sa Obasan. Patuloy mo, Panginoon, na mapagpala, Lord. Protections, provisions, higit sa lahat, Panginoon, yung mandato mo sa amin, Panginoon. Yung tatlong mga mahalagang mensahe, Panginoon, ng Panginoon sa aming bansa ngayon, na pinangunahan kami, Panginoon, ng mga national leader, Panginoon, ng Evangelical Church. Sa pangunguna, Panginoon, ni Bishop Noel Pantoja. Lord, thank you for the great commandments. Thank you, Lord God, for the great commission and great collaboration, Panginoon. Yan po ang aming Panginoon ngayon, ang napapanahon na mensahe sa sitwasyon, Panginoon, na aming ginagalawan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tatalakayin ko po ngayong gabi, praise the Lord, ipatungkol ito po doon sa 7 sayings of the Lord bago po siya malagutan ng hininga doon sa cross ng Kalbaryo. Amen. At yan po ang aking tatalakayin ngayon. Yung pangalawa lang po, kasi kahapon yung unang salita ng Panginoon doon sa 7 last word, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At yan po ang aking tinalakay kahapon, praise God. At ngayong gabi, ang pangalawang salita ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo, number 2, the second of the 7 last saying of Jesus Christ, ay makikitagpuan po natin sa Luke chapter 23 verse 43. You will be with me in paradise, sabi ng Panginoon. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yan po ang pangalawang salita ng Panginoon. Two criminals or guilty and deserving of death hung beside Jesus, both had reviled him. But later, when one blasphemed Christ again, the other had a remarkable change of heart and responded, Do you not even fear God? Remembering that we face judgment before God, he confessed their just condemnation in Jesus' innocent. This man has done nothing wrong. In verse 41, even more extraordinary, he expressed faith that Christ would rule over God's coming kingdom. Ang sabi ng isang magnanakaw na ito, Lord, remember me when you come into your kingdom, in verse 42 ng Lucas. At ang sabi ng Panginoon, Jesus replied, You will be with me in paradise. Yan po ang pagtagpo ng dalawang kriminal na nakabayubay din doon sa cross katabi ng ating Panginoon. Today you will be with me in paradise.
kung mapapansin natin na ang dalawang itong kriminal, wala nang panahon para madoktrinahan pa ito. Pero ang nakakapagbigay ng kagadakan dito na kahit na sa panahon o sa bingit ng kamatayan, kapag natagpuan mo, kapag nireveal ng Panginoon sa inyo, binuksan ng Diyos ang iyong isipan, binuksan ng Diyos ang iyong mga mata, pwede pang ikaw ay maligtas kahit na gaano ka man kasama, tulad ng dalawang kriminal na ito. Kaya sabi nga ng isang kriminal, ibig sabihin, blaspheme niya po si Jesucristo. Pero po yung isang kriminal, may remarkable change sa kanyang puso. At ang kanyang respond, ang kanyang sinabi doon sa isang kriminal, "Do you not even fear God?" Sabi niya. Tayo ay remember that we are facing judgment before God. And he confessed their just condemnation in Jesus' innocence. This man has done nothing wrong, sabi ng isang kriminal. Ang taong ito, wala itong ginawang masama. Wala itong ginawang kasalanan. Tayo, na dalawang kriminal, ay tayo po ay deserve. Deserving po tayo na maparusahan dito sa kamatayan na ito, dito sa cross. Pero ang taong ito, wala itong kasalanan. Alam nyo, dito po sa verse 32, extraordinary po yung in-express niyang pananampalataya pa sa Panginoon. At may revelation siya na ang Panginoon, sabi niya, yung kanyang faith sa Panginoon would roll over God's coming kingdom. Pinakita ng Panginoon, ni-reveal sa kanya na yung coming kingdom of the Lord. Diba? Sabi niya, "Lord, remember me when you come into your kingdom." Wow. Napakaganda po. Kapag ni-reveal sa atin ni Lord yung kanyang kaharian, talagang nanaisin mong makilala mo siya. Maging gaano ka man katigas, gaano man katigas ang puso mo. Sabi nga dito sa ating God, there's always a forgiveness for a humble. Sino bang nag-comment yan? Praise God. At praise God, napakabuti ng Panginoon. Dito sa pangalawang wika ng Panginoon, sa last word ng Panginoon. Talagang ang Diyos, kapag ikaw ay nagpakumbaba, talagang naririyan ang pagpapatawad ng Panginoon sa mga nagpapakumbaba. At wala na po itong wala nang reliyon na pinag-uusapan dito di ba? Bagamat importante din ang reliyon, dahil ang Panginoon ay kinikilala niya rin ang kinikilala niya ang reliyon. Pero ano ba ang reliyon? Ano ba ang totoong reliyon? Ang totoong reliyon ay sa pangalan ni Jesucristo at siyang head, Jesus Christ. Ang totoong reliyon ay ang Iglesia ni Cristo. Ang ibig sabihin, hindi po yung Iglesia ni Cristo na naka-register sa sect. Ang totoong reliyon ay sa pangalan ni Cristo. Siya po ang puno. Yan po ang sabi sa Biblia, sa Book of Acts. At ang tunay na reliyon ay pinamumunuan ng mga obispo, sabi ng Bible. Purihin ang Panginoon sa gabing ito na sa kanyang mensahe ngayong gabi na doon sa isang kriminal na doon nakabayubay din sa cross, katabi ng ating Panginoon. Na-realize niya na tayong dalawa makasalanan, tayong dalawa kriminal, we deserve this punishment. Pero itong Diyos na ito ang taong ito. Tao si Kristo. At this point in time, we are not saying na si Jesus Christ hindi tao. Tao po si Jesus Christ sa panahong ito.
ang kanyang katangian dito ay masasabi nating tao. Ang taong ito walang kasalanan. Pero pinarusahan siya ng ganun. Sabi niya. Yung makikita mo dito yung realization ng isang tao, yung isang kriminal. Yung humility niya, yung kapakumbabaan niya. Bakit kaya nagpakumbaba siya? Merong revelation. Pinahayag sa kanya. Sabi niya, doon sa verse 42, remember me when you are in your kingdom. Merong revelation sa kanya na ang Panginoong Hesus ang mamumuno sa kanyang kaharian. Kaya sabi niya, unless a man be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Sabi ng Bible. Hanggat hindi ka ipanganak muli. Diba? Sabi niya dyan sa John chapter 3, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. And unless you are born in the Spirit and in water, you cannot, sabi niya, you cannot enter into the kingdom. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Even seeing the kingdom of God, you cannot even see the kingdom of God. Hindi mo makikita. Pero ang taong ito, ang kriminal ito, nakita niya yung kanyang coming kingdom ng Panginoon. Kaya talagang siya po ay biniyayaan ng Diyos. Binuksan ng kanyang isipan. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. Alam mo, isa po sa pinakamahalagang sangkap doon sa tinatawag na ABC of salvation. Yung ma-realize mo na apart from God, you can do nothing. Yung ma-realize mo na ikaw ay isang makasalanan. Ang kriminal ito, na-realize niya na siya ay isang kriminal, isang makasalanan. At sabi niya, deserve naman kami maparusahan dito dahil ginawa naman talaga namin yung krimen. Pero ang kagandahan dito, mayroon siyang hinirit sa Panginoon, humirit siya sa Panginoon. Sabi niya, remember me, Lord. Alalahanin mo ako, Panginoon. Alalahanin mo ako, Panginoon. When you are in paradise, when you are in your kingdom. Kaya, sa gabing ito, sa lahat ng ating mga tagapakinig, sumusubaybay sa ating programa ng Super Rich God, Katanduan ng Satellite. Na kung nais nyo makita ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa John chapter 3, you must be born again. Ang born again po, hindi yan isang religion. Ang born again po ay papasok ka sa isang relasyon sa Panginoon. Iyan ay pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kaya sabi ni Nicodemo, basahin po natin ang John. Simpleng katuroan po ito eh. Pero, alam nyo, hanggat hindi natin ito matutunan yung mga basic na salita ng Diyos sa ating bilang isang mananampalataya, hindi ka pwedeng magamit ng Panginoon para magbahagi ng mag-evangelize unless hindi natin naunawaan kung paano tayo naligtas. Ito po dito sa encounter ng Panginoon kay Nicodemus. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo at nagngangalang Nicodemo. Isang gabi siya ay nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginawa ninyo, malibang sumasakanya ang Diyos. Yan. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Sa English po, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Dito po sa Tagalog, paghaharian. Maliban na ikaw ay makakilala o ma-born again, hindi ka paghaharian ng Diyos. Paano pong may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Magpapasok ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Yan po, no? Sa English po, may counting difference po.
Dito po rin paghaharian ng Diyos. Sa una, unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Unless a man be born in the Spirit and in water in the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Entering into the kingdom of God must be born again in the Spirit and in truth. Must be born again in the Spirit and water. Ibig sabihin, kailangan po nating maipanganak muli. Paano maipapanganak ang taong muli? At bakit kailangan ma-born again yung tao? Ano ba ang kalagayan ng tao? According to the Bible, ang kalagayan ng tao, sabi ng Bible, sa Roma 3:23, 26, hanggang dyan, sa mga talatang yan, sinabi ng Panginoon, lahat ng tao ay nagkasala sa Diyos. All have sinned and come short of the glory of God. Yan po ang kalagayan ng tao. At ang mundo ng Diyos ay banal. Ang mundo ng tao ay makasalanan. Yan po ang kalagayan, yan ang kalalagayan ng tao. Hindi pwedeng magsama ang mundo ng Diyos at sa mundo ng tao dahil ang mundo ng tao ay makasalanan at ang mundo ng Diyos ay may kabanalan. At hindi po pwedeng magsama ang isang banal na Diyos at makasalanang tao. So, paano ka makakapasok doon sa kanyang kaharian? Dahil sa kaharian ng Diyos ay may kabanalan. Alam niyo po, ang kabanalan natin ay kanyang binayaran doon sa krus dito nga sa krus ng Kalbaryo. At paano tayo makakalapit sa kanya? Paano po tayo makakakilala sa kanya? Paano babalik? Kasi alam niyo po, doon po sa unang kasalanan ng tao sa sanglibutan, pumasok ang kasalanan sa lahat ng lahi. Ang sabi ng Panginoon doon, kung hawakan nyo o kakainin nyo ang bunga ng punong kahoy na ito, of knowledge, of good in, of knowledge, sabi niya, yung punong kahoy na ito, na bunga na doon sa gitna ng halaman ng kahoy. Doon sa gitna ng halamanan, yung kahoy na yung bunga ng kahoy na yun, o hawakan nyo, mamamatay kayo. Nawala po yung spiritual na buhay ng tao. Yan po ang kalagayan ng tao. Kaya kailangan nating kailangan sa pamamagitan ng born again experience, ipapanganak muli. Ibig sabihin, hindi na yung laman natin kasi ang sabi niya dito, kung ipagpapatuloy, sinabi ko sa inyo, ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig. Then sa verse 6, ang ipinanganak sa laman ay laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ipapanganak ka muna sa espiritu. Okay? Now, if you have the Spirit of God, ang tawag yan, you are born again. Paano? Tulad ng ginawa ng isang mangnanakaw. Nagpakumbaba siya sa Panginoon. At sabi niya, today you will be with me in my kingdom. Today you will be with me. Today, ngayon. Hindi bukas. Hindi sa susunod na araw kung napakinggan mga binabahagi ko sa inyo. Hindi na bukas. Ngayon na. Yan ba sa pamamagitan ng reliyon? Hindi po. Maliwanag yan po sa Ephesians chapter 2 na ang kaligtasan po natin ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Ito ay biyaya, libreng biyaya ng Panginoon at hindi ito sa ating mga gawa. Maliwanag po yan, hindi sa gawa. Upang wala ang sino mang pwedeng magmalaki, magmayabang na born again siya dahil sa gawa, dahil sa marami siyang tinulungan, marami siyang mga donasyon sa mga churches. Hindi po natin mabibili ang kaligtasan natin. Ang kailangan po natin, tayo ay magpakumbaba sa Diyos, sumingi ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, isama mo ako sa iyong kaharian. Makapasok ako sa iyong kaharian. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Bilang Panginoon. Tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun po. At yung Spirit ng Diyos ay ibabalik ng Lord. Kasi nawala Nawala yun eh. Kaya makikita natin, tingnan natin ang verse chapter 1,
chapter 1, verse 12. Ng John, chapter 1, verse 12. Sabi niya rito sa verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Paano ka magiging anak ng Diyos? Maliwanag po, ano? Maliwanag. Ang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban. Anong ibig sabihin ng pinagkalooban? Pinagkaloob sa atin na libre. Ha? Ang karapatang ito na maging anak ng Diyos. Now, pag anak ka na ng Diyos, pwede ka na makapasok sa karal ng Diyos. Now, hindi dahil ikaw ay makasalanan, dahil ikaw ay pinatawad na ng Diyos. Diba? Pag once na pinatawad ka na ng Diyos, ikaw ay binanal na ng Panginoon, kaya nakapasok ka ngayon sa karya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng born again experience. Born again in spirit. Tapos, sabi niya sa verse 6, ang ipinanganak sa laman ay laman. Kaya dito mo makikita ang sinasabi sa Matthew na man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So, dalawa na po ang pinapakain natin. Physical and spiritual. Alam niyo, pag wala tayong hindi po tayo masyadong nagbabasa o nakikinig ng salita ng Diyos, mas malakas yung pita ng laman, yung lust of the flesh. At yung ating soul, yung ating kaluluwa, na yun ang tayo yung kaluluwa. Kung ang spiritual natin ay hindi natin pinapakain ng salita ng Diyos, ang espiritu natin ay mahina. Ang ating kaluluwa ay ang kanyang ginagawa ay ayon sa laman. Kapag tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-grow tayo, lumalago tayo sa spiritual na bagay, ang ating kaluluwa naman ay inaangat ng Diyos. Kaya hindi porke na sinasabi na hindi po applicable dito yung sinasabi, any man be in Christ, he is a new creature, all things have passed away. Behold, all things are becomes new. Ang bago sa atin yung espiritu. Kasi nawala na yung espiritu ng kaaway sa atin. Pinalitan na ng espiritu ng Diyos. Pero yung kaluluwa natin, yung pagbabago niyan, gradual po. Kaya hindi porke born again, ay born again na yan, ganyan pang ginagawa. May mga bagay pang mga inaayos sa atin. May mga inaayos pa sa atin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sino ba? Tayo po ay live. Ngayon, Bishop Rafi Alganda. Naka-live po ako, Bishop. Sa ating Bishop Rafi. Yan. Naka-live po ako ngayon sa radyo. Magandang gabi dyan sa inyo. Okay? Hallelujah. Yan. Tumawag po ang ating kaibigang Bishop dyan sa Sorsogon. Anyway, pagpatuloy po natin ang ating topic. Praise God. Ang sinasabi ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kailangan natin po na ang buhay natin ay balansyado. Kung ang physical natin nagugutom, ang spiritual din naman po natin nagugutom. Bakit? Yan ang sinasabi ng Bible, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa physical, sa tinapay lamang, bagkus sa bawat salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay tagpuan po natin sa banal na kasulatan. Kaya sabi ng Panginoon, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya mo ay lalago sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. And by reading the word of God, our spiritual life ay lumalago. Ang ating pananampalataya ay lumalago. Then, ang ating kaluluwa, ang ating soul, ay patuloy na binabago ng Diyos. Kaya po yung pagbabago sa physical manifestation po, hindi yan yung instant.
ang sinasabi, sabi niya, doon sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, behold, all things have become. Nawala na yung mga nakaraan, nawala na yung nakaraan na gawa ng kaaway sa buhay natin. Pero yung buhay natin, from glory to glory po tayo, gino-glorify tayo ng Diyos. Hindi po tayo agad perfect na yung buhay natin, hindi po ganun yung ibig sabihin. Diba? Bago ka pa lang na isinilang, kailangan yung bagong isinilang na Kristiyano, kailangan yan ay tinuturuan pa yan hanggang sa siya ay magpatuloy ng kayang-kaya na magsarili, na siya po ay mananatili na sa Panginoon, even without mga tao nakapaligid sa kanya, mga pastor o mga leader na nakapaligid sa kanya. Siya na mismo ang matututo. Magbasa ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, at higit sa lahat ang makinig ng salita ng Diyos. Dahil sinasabi sa banal na kasulatan, faith comes by hearing. Ibig sabihin po, kailangan din natin makinig. Ang mga pastor din po, kailangan din po makinig ng mga nagtuturo. Hindi po ako nagtuturo basta-basta na lang kung wala akong pinapakinggan. Nakikinig din po ako. Nag-aaral pa ako. In fact, sa ngayon, nag-i-enroll po ako sa isang online Bible school. Kailangan po natin magpatuloy na mag-aral. Hindi porque nag-aral ka na at graduate ka na. Hindi po ganon. Kailangan po, sige, habang tayo ay nabubuhay pa, aral lang po tayo ng aral pagdating sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Pero napakahalaga po sa isang Kristiyano, alamin natin kung paano natin ma-experience ang tinatawag na born again. Maipanganak muli. Hindi sa physical, kasi matanda ka na, hindi ka na pwedeng ibalik. Di ba? Sa tiyan ng nanay mo, hindi na pwede. Kaya sabi niya sa verse 7, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak muli. Ang sabi ng Panginoon, siya mismo, si Jesus po. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtaka. Marvel not. Sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan. Everyone. Lahat ng tao kailangan ma-born again. Ano man ang reliyon mo, kailangan mo ma-born again. Problema nga lang talaga dahil sa ibang reliyon, bawal kayong magbasa. Mga ministro nyo lang ang nagbabasa. Alam nyo ba yung kahalaga ng tinatawag na itong 7 last word na ito, na pagkatadong sinabi ng Panginoon, titilistay, binayaran niya na lahat, it is finished, it is done. Alam nyo ba ang ibig sabihin niyan? Sa bagay, ayaw ko maging advance, pero alam nyo ba ang ibig sabihin niyan? Yung exclusivity sa high priest, na siya lang ang nakakapasok doon, at kung pag pumasok siya na mayroong kasalanan, namamatay pa siya doon sa Holy of Holies, inawala na, pinunit na, napunit yung tabing. So that's why lahat po tayo ay pwede na po tayong makadirekta sa Panginoon. Lahat po tayo, hindi na po dadaan sa pastor, sa bishop, o sa pari. Sa Old Testament po, sa Old Testament, ganun po yung paraan. Kailangan yung high priest, yung sa Holy of Holies, papasok po yung tinatawag na high priest. At kapag mayroon pang lubid yun. Kasi doon sa Holy of Holies, kapag nasumpungan siya ng Diyos na mayroon siyang kasalanan, hindi siya banal, mamamatay siya doon sa presensya ng Panginoon. Ganun katindi ang presensya ng Diyos. Pero ang ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo, tinapos niya. Nawala na yung tabing. Kaya po, dapat po, sa mga namumuno ng mga reliyon ngayon, dapat huwag ipinagbabawal ang Biblia na madala ng kanyang mga membro. Bakit? Natatakot ba kayo na malaman ang katotohanan? Ang katotohanan ang magpapalaya. Walang ibang magpapalaya sa atin kundi ang katotohanan. Magiging malaya po tayo. Mga kaibigan, mga magiliw kong mga taga-subaybay sa aking programa ng Soperets God, Katanduan ni Satellite. Kaya napakahalaga po ng talatang ito na sinabi ng isang kriminal, Panginoon, Lord, remember me when you are in paradise. Lord, we deserve kami na parusahan na ganito, pero Panginoon, nagkaroon po siya ng extraordinary na
faith sa Panginoon, pananampalataya sa Diyos. Bagamat siya ay makasalanan, wala nang panahon para ilista pa, umanib sa anumang reliyon. Hindi na po. Siya po ay nagpakumbaba siya at siya ay nakatanggap ng kaligtasan. Kaya sabi niya, ang kaligtasan hindi na bukas. Today is the day of your salvation. Tonight is the day of your salvation. If you're listening to my program, tulad ng ginawa ng magnanakaw, na ito nagpakumbaba sa Diyos. Sinabi niya sa Panginoon, remember me when you're in paradise. Alalahanin mo ako, Panginoon. It's a gesture of humility. Yung pagkilala po na ikaw ay nagkasala, ikaw ay makasalanan. Kaya sabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Ang problema po, yung pag-amin eh. Unless we realize, unless God revealed to us that we are sinners, you cannot be born again. Pero sabi ng Panginoon eh, sabi niya, lahat daw dapat. Hindi po sinasabi ito ni Pastor Nong, ni Pastor Solo, or ni Bishop Nong Solo. Hindi po ito sinasabi ito ng Panginoon. Ipinanga, sabi niya, huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Sabi ng Panginoong Hesus sa verse 7, chapter 3. Lahat ay kailangang ipanganak muli. Kaya, alam niyo mga hindi masyadong, hindi alam ni itong talatang ito, basta na lang sila nang bubuli ng mga born again, okay lang. Kasi sabi naman ng Panginoon, forgive them for they do not know what they're doing. Lack of knowledge, sabi ng Biblia, will perish. Lack of vision will perish, sabi ng Bible. Kung sa batas nga, sabi niya, ignorance to the law excuses no one. Siguro ang pinakamasaya sa buhay mo o sa buhay ng bawat isa, ang pinakamasayang mangyayari sa kwento ng buhay mo kung ikaw ay masumpungan mo ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Come unto me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Kung ikaw ngayon, nakikinig ka sa challenge nito, kung ang isang kriminal nagpakumbaba sa Diyos, sino ba tayo? Sino ba tayo na hindi magpakumbaba sa Panginoon? At kung dumaranas ka ngayon ng kabigatan, the only solution, lumapit ka sa Panginoon, magpakumbaba. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I am a sinner. I pray that you will forgive my sins. And I accept you as my Lord and Savior. Mula sa gabing ito, mula sa araw na ito. Ganun lang kasimple yung Panginoon nga yung magnanakaw nga, sabi niya Ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng magnanakaw, remember me when you're in paradise. At ang tugon ng Diyos, sinama ng Panginoon ito. Alam niyo ba na yung mga nagmamaksa kay Jesus, kinakausap siya, tapos biglang nagsalita yung criminal. At this point in time, kinakausap siya ng mga taong nagpapahirap sa kanya, pero hindi siya kumikibo. Pero narinig niya yung tinig ng isang tao, ng isang criminal, nagpapakumbaba. Grabe. Sabi niya, doon sa itong pangalawang saying ng Panginoon sa 7 last word. Sabi niya, today, not tomorrow. Hindi niya na pinagpaliban. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Grabe talagang simple lang naman ang aking pananaw dito, ang aking simpleng mababaw na pag-unawa dito. Di mo na kailangan ito ng malalim na pag-unawa. Simple. Kung aaminin natin na tayo ay makasalanan, magpapakumbaba tayo sa Diyos,
hindi niya tayo tatanggihin. Alam niyo ba na kumakatok ang Panginoon sa inyong puso ngayon? Alam niyo ba na gusto ni Lord na maging Panginoon niyo siya? Matagal ka nang hinahantay ng Diyos, kapatid. O kung ikaw man ay nanghina, matagal mo nang kilala ang Diyos, pero dumating sa punto ng buhay mo, ikaw ay tumalikod sa Diyos. Kapatid, habang buhay ka, may pag-asa ka. Sabi ng Panginoon, halika kayo mga napapagal, nabibigatan ng luba. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapayapaan po ay matatpuan lang po natin sa Panginoon. May mga taong akala nila sa mga bagay na sa sanlibutan matatagpuan ang kaligayahan o ang kapayapaan. Simpleng mga pangarap ng tao. Pero tandaan nyo, minsan kang nangarap at natupad naman yung mga pangarap mo, pero hindi pa rin, kulang pa rin. Dahil alam ko, sabi nga ng isang ibanghilista, sikat na bantog na evangelist, sabi niya, I had been in many nations of the world. Dito po sabi niya, nakarating na ako sa iba-ibang mga bansa dito sa mundo. Lahat ng uri ng tao ay nakausap ko na, sabi niya. Sa kanyang pag-analisa, ang tao daw ay there is a vacuum in our heart that only God can answer. Meron diyang vacuum sa puso natin, may puwang sa puso natin. Na kahit na yumaman ka, kahit na makuha mo yung pinakagugustong pinapangarap mong bahay, pinapangarap mong boyfriend, pinapangarap mong girlfriend, o pinapangarap mong mapapangasawa, kahit makapangasawa ka ng pinakamaganda para sa'yo, but there is still a vacuum inside sa puso mo. Meron siyang puwang dyan na mayroon ka pa rin hanapin na parang kulang pa. At alam nyo kung ano man ang kulang na yan, kung ikaw ay mayaman na, may kotse, may bahay, may magandang asawa, meron pang kulang. Sabi ng Panginoon, ako ang inyong puno, kayo ang mga sanga. Kailangan makakabit ka doon sa puno. Walang iba. The peace that passeth all understanding, yung kapayapaan na mararamdaman nyo kapag nakilala nyo, kapag naranasan nyo. Kaya sinabi dito ng Panginoon sa John chapter 3. Kaya huwag kayong magtaka, sabi ng Panginoon sa verse 7, chapter 3 ng John. Sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang may panganak muli. Lahat. Walang mahirap, walang mayaman, walang eduka, walang pinag-aralan o may pinag-aralan. Sabi ng Panginoon, lahat. Alam niyo ba na sabi ng Panginoon, ang gusto ko, ang wish ko, lahat kayo maligtas. So, ang tao po ay inilaan ng Diyos, ginawa ng Diyos ang langit para sa tao. Ang nagkakaroon lang ng problema, bakit marami ang tao sa impyerno? Dahil sabi ng Bible, those who reject me, those who reject the Lord Jesus Christ will be condemned. Sabi na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang sino mang sumampalataya sa kanya, kapag sumampalataya ka sa kanya, you will be saved. You will have an eternal life. And if you will reject Him as Lord and Savior, you are already condemned. Sabi ng Bible. Hindi po sinasabi ni Pastor, no? The Bible says. Kaya mga kapatid, nag-aanyaya ang Diyos. Tulad ng isang kriminal, hindi naman marami pang requirement. Walang
kahirap-hirap po ang paglapit sa Diyos. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Makikilala mo siya. Hindi po sa pamamagitan ng religion, kundi sa pamamagitan ng relationship mo sa Panginoon. Tanong, masama bang reliyon? Hindi masama ang reliyon, kasi sa reliyon, nagtuturo ng salita ng Diyos. At alam nyo, anumang reliyon na itinataas nila ang kanilang reliyon, yun ang red flag. Kasi dapat walang itinataas tayong reliyon. Ang tinataas po natin, ang ating Panginoon sa ating mga reliyon. Sa ating mga pamilya, sa ating buhay, dapat walang glory to me. O tinatawag yan sa Bicol na apology. Yung ako, yan. Glory, 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 to me. Yan. Ayaw ng Diyos yan. Ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian dapat ibalik natin sa Diyos dahil apart from God. Kasi ano bang pagmamalaki natin? It's only by the grace of God. Sa kanyang so-rich, ang ating so-rich God, sa kanyang pinakang mayamang biyaya na pinagkalob sa atin. Kasi kung hindi sa kanyang mayaman na biyaya, no one is qualified. Kaya walang pwedeng magmalaki. Ha? Diba? Now that we are Christian, now that we are born again, kung ano man ang nagagawa natin mga bagay na mabuti para sa kapwa natin, iyan ay dahil sa biyaya ng Diyos, dahil biniyayaan ka ng Diyos. Because apart from God, knowing that apart from God, we can do nothing. Amen? Yan po. Sana po naunawaan niyo ako sa lahat ng mga nakikinig sa atin. At sa mga ibang mga reliyon dyan na sinasabi nila na sila lang, kayo, huwag niyong linlangin ang mga tao, na kayo lang ang pwedeng magbasa ng Bible, kapatid. Grabe huwag niyong linlangin ang mga tao kasi pagsusulit niyo sa Panginoon yan. Lahat po tayo pwedeng maghawak ng Bible. In fact, ang so-rich God po, praise God, tayo ay mga ngalap ng mga Bible at kung sino mang gustong magkaroon ng Biblia, mag-PM lang kayo sa aking Facebook Live. At handa po tayong maghanap ng Bible para sa inyo kasi opportunity po yan na mababasa natin ang banal na kasulatan. Or if you have an Android cellphone, gusto nyo magkaroon ng Bible application sa mga cellphone nyo, downloadable na po ngayon ang mga Bible. Or kung gusto nyo printed Bible dito po sa ating programa, sa so-rich God Catanduanes satellite po ay meron pa tayo mga iilang Biblia na pwedeng ipamigay. Wala pong itinatago dyan, ay baka malaman nila ang mga maling doktrina. Wala tayong tinatagong maling doktrina. Lahat lang nandyan sa Biblia, tinuturo ng Biblia. Full gospel ang tawag sa atin. Full gospel. Ano ang ibig sabihin ng full gospel? Pinapaniwalaan natin ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga, sabi ko sa inyo, naniniwala din ako na 100% ang Diyos ay tao eh. Dinidibati ko ba sila dyan? Hindi. Tao talaga si Jesus. Ngayon, patutunayan ko naman sa inyo na si Jesus ay God. Kasi kung ordinaryong tao lang siya, hindi masasabi siyang, hindi siya yung Yeshua nang ibig sabihin tagapagligtas. Kaya mo bang iligtas sa kasalanan ng sanlibutan ito kung hindi ka Diyos? Di ba? At saka, ano ba ang karapatan niya kung tao siya na mag-release siya ng pagpapatawad? Di ba? Diyan lang, mga simpleng kuwan lang yan. Mga simpleng, mga pointers na talaga ang Diyos, ang Kristo na sinasabi ay Diyos. Naalala ko tuloy yung encounter ng Panginoon kay Pedro. Kaya nga si Pedro, alam niyo, si Pedro, wala naman pinag-aralan. Ito naman mga nakapag-aral ngayon sa kanila mga theology, ang mga born again daw,
nautosan lang bumili ng suka, nangaral na. Pero kiniklaim nila, ang isang mangingisda ang unang Santo Papa. Hindi naman nag-aral ng theology. Pero unang Santo Papa daw si Pedro. Si Peter. Ha? Alam nyo, ang wisdom galing nga sa Diyos. Si Solomon, pinakamatalino tao sa buong mundo, sa balat ng lupa, hanggang ngayon siya pinakamatalino. Hiningi niya sa Diyos yan. Nasa book of Santiago yan, sa James chapter 1, sinabi niya, ang sino mang nagkukulang ng karunungan, humingi sa Kanya. At siya'y Diyos na sagana upang ibigay sa iyo ang karunungan. At kapag nagbigay ang Diyos, sabi niya sa James chapter 1, hindi nanunumbat ang Panginoon. Ha? At sino ba tayo maging maghusga sa mga tao kahit walang pinag-aralan? For as long as ng wisdom ng Panginoon, ang wisdom, ang karunungan ng Diyos, pinagkalob sa isang tao kahit elementary graduate lang, gagamitin ng Diyos yan. Alala ko po ang kwento ng buhay ni Bishop Joshua Gaco. Si Bishop Joshua Gaco, dating taong grasa, panoorin niyo yan sa MMK, panoorin niyo yan sa YouTube, sa 700 Club. Ang kwento ni Bishop Joshua Gaco, dating taong grasa dyan sa Luneta, ngayon ay taong grasya. Sabi nga ni Alex Tinsay, taong grasya. At alam niyo yung kanyang testimony, napakaganda. Kung paano ang Diyos kumilos sa kanyang buhay. Yung kanyang dalawang anak, nagtapos ng Harvard University. At alam naman natin na kapag graduate ng Harvard, makapasok ka lang dyan malaking pasalamat mo na. Sila hindi lang ordinaryong nag-graduate, cum laude. Ang tatay nila, elementary graduate. Taong grasa. Tingnan mo yung kung gaano, achiever. 5 achiever, 5 at Filipino achiever in New York. Kasama siya doon na binigyan ng award dahil sa kanyang kwento sa kwento ng kanyang buhay. Ganyan ang Diyos. Kaya kapag nakilala natin ang Panginoon, you are potential. Potential ka na, tingnan mo na lang yung isang puno tingnan na lang natin yung isang butil ng mangga. Kung i-imagine natin kung ano ang potential ng isang butil lang ng mangga, pwede maging manggahan, pwede maging kayamanan, mula lang sa isang seed. Ganun ang Panginoon. Kapag ang tao ay ginamit niya, si Abraham, ginamit ng Panginoon. Imagine mo, si Sarah, napakatanda na. Pero ang pangako ng Diyos kay Abraham, you will be the father of many nations. Kaya ang tawag awit na Father Abraham. Kapag ang Diyos ay nangako, walang imposible sa Kanya. Nothing is impossible with God. Kaya ang sabi nga ng Panginoon, ang challenge ng Panginoon, ang question ng Panginoon sa atin, is there anything too hard for me? Is there anything too hard for God? Mayroon bang mahirap sa Diyos? Kaya kung ikaw ngayon nakikinig, may problema ka. Sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay nabibigatan, come unto me. All of you who are heavily laden, come unto me. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Ito nga yung magnanakaw. O sabihin natin, sa Katoliko may pangalan si Estas Dimas Diba? Pero ang Biblia po, maghanap kayo kung anong pangalan niya. Wala namang pangalan dyan. Pero sabi ng Biblia, kriminal. Buong buhay nila, kriminal sila. Pero yung isa, nagpakumbaba. Grabe. Matindi ang pangako ng Diyos. Hindi na bukas ang pangako ng Diyos ngayon. Kung may problema ka ngayon, sabi ng Panginoon. Diba? Ganun ang Panginoon. Kaya sabi ni Pastor Wilbert, kaibigan ko yan pinagpala ng Diyos ng lubos
best friend talaga. Sabi nga, BFF natin yan. Best friend forever. Sabi ng Pastor Robert, masarap maglingkod sa Diyos. Pero ang paglilingkod sa Diyos, hindi lang, kumbaga, puro sarap yan. Marami rin pagsubok. Pero pag nanatili ka sa Diyos, masarap manatili sa Diyos. Yan, babaguhin ko yung kanyang salita. Masarap maglingkod sa Diyos, pero mas masarap kung nananatili tayo sa Diyos sa hirap at sa ginhawa, nananatili tayo sa Diyos. Yan. For the longest time, marami na rin po tayong pinagdaanan na pagsubok. But, thank God for your grace and mercy. Naririto tayo ngayon, ipinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, sa lahat ng mga nakikinig sa programa ng Super Rich God, Katanduan ng Satellite. Simpleng tao, sabi nga, God uses ordinary man. Alam niyo, ang Diyos, gumagamit siya ng mga ordinaryong tao. Tingnan mo, yung mga mangingisda, ginamit ng Panginoon. You will no longer fishers of men. You will no longer fishers, but fishers of man. Hindi na kayo ngayon mangingisda ng isda. But now, you will be fishers of men. Sabi ng Panginoon. Kaya sa oras ito, mga kapatid, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay. Minsan yung iba, patingin-tingin lang. Kung mapapakinggan nyo ang mensaheng ito, kung makalulubusin nyo kayo makinig sa aking pinapangaral ngayong gabi, nawa, mayroon kayong matututunan. Matututunan po tayo dahil ang tinatas ko dito po talaga, mga kapatid. I know that apart from God, I can do nothing. Wala eh. Kung wala si Jesus, wala talaga. It's by the grace of God na tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Even sa ito yung mga gadgets na pinakalob sa atin, biyaya rin ito ng Panginoon para magamit tayo ng Panginoon. Kaya sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Tapos na po tayo doon sa ating mga pagpapaliwanag tungkol sa kaligtasan. Naipaliwanag ko na sa inyo. Pero siguro, ituloy ko na rin ng kaunti pa. Sabi niya sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Hinalin tulad niya po sa hangin. Kasi ang pinapanganak sa Espiritu, wala kang nakikita. Tulad din naman ng hangin, wala kang nakikita, di ba? Di mo alam kung saan ang galing at hindi mo rin alam kung saan paroroon. Pero pag tinanong ka, may hangin ba? Di ba? Sabihin mo, nararamdaman ko may hangin, pero hindi ko nakikita ang hangin. Naniniwala ka ba sa hangin? Naniniwala ka sa hangin kasi kung hindi ka naniniwala sa hangin, wala ka na ngayon. Kasi kung walang hangin, di ka hinga. At kung wala ng hangin, mamamatay na tayo lahat. Diba? Ang sabi niya dito sa verse 8, umiihip ang hangin kung saan ibig at narinig ninyo ang ugong nito. Narinig natin ang ugong, nakikita natin yung mga dahon na kapag gumagalaw sila, alam natin na may hangin. Pero hindi natin nakikita ang hangin. Ganon ang Diyos. Ganon ang pinapanganak sa Espiritu. Kung mananampalataya ko, tulad ng hangin, pinapanampalatayanan mo na mayroon totoong hangin. Kung ikaw naman ay nananampalataya, na ikaw ay tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay, ang tawag sa iyo ay born again, ipinanganak muli. Ang born again po, hindi reliyon yan. Kaya maski nasa iyong reliyon ka, nananatili ka dyan sa reliyon mo, tinanggap mo si Jesus, dyan ka lang, born again ka. Kasi tinanggap mo ang Panginoon eh. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Ang sabi niya sa John chapter 1, ang sino mang tumanggap at nanalig kay Kristo ay siyang pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. May karapatan ka maging anak ng Diyos. Now, kapag may Espiritu ka ng Diyos, mararamdaman mo, mararanasan mo ang pagbabago sa buhay mo. Na dati sabi mo, Lord, gusto ko magbago, gusto ko magpakabait, pero hindi ako nagpapakabait. Ngayon, may kasama ka ang Espiritu ng Diyos. Ang tawag yan, ang Espiritu ng Diyos, pag nandyan sa'yo yan,
Kapag may nagagawa ka mali, may conviction ang tawag yan. Nako-convict ka. Parang something, parang mayroon siyang radar dyan. Parang alam nyo, nung ako na-stroke, at ito again, isang patotoo, ako ay na-stroke at na-paralyze, kalahating katawan. Almost 1 year din po, hindi masyado ako nakakapaglakad at nakakapagsalita. Thank you Lord pala dahil ako'y nakakapagsalita na. Pero po ako'y na-stroke po. Hindi po mild stroke po ang nangyari sa akin. Talagang na-stroke po ako. Yan ay isang patotoo ng Diyos, ay Diyos din ang himala. Pero anyway, praise God, kapag ikaw ay na-stroke, talagang hindi ka hindi ka makakakilos na maayos. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, siya ay pinagaling niya ako. Praise God. Alam ko yung purpose ng Diyos, bakit niya ako pinagaling eh. Para magamit niya sa kanyang ebanghelyo. Praise God. At dito sa ating binabahagi, naalala ko lang, na talagang ang Diyos natin eh, kapag tayo ay talagang matindi ang pananampalataya natin sa Kanya. Sabi ko nga, potensyal eh. Mayroon kang potensyal na maganda ang mangyayari sa buhay mo. At isang kagandahan pa dito, sabi ng Bible, alam niyo, sa kagandahan pa dito, pag nakilala natin ang Panginoon, ang pangalan daw natin ay nakatala na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Nakalista. Alam mo naman, mahilig tayo sa lista. Lalo pag may eleksyon, kailangan nakawarding na sa listahan ng pangalan mo. Pero hindi ito eleksyon eh. Kaluluwa natin ito eh. Buhay natin ito eh. Sabi ng Bible, kung tinanggap mo daw ang Panginoon bilang tagapagligtas, yung iyong pangalan. Kaya sabi niya, magalak ka. Hindi dahil sa ikaw ay pinagaling, ako'y pinagaling. Pero ang totoong kinagagala ko, dahil ang pangalan ko ay nakatala sa Book of Life, sa libro ng buhay sa kalangitan. Magala ka dahil, hindi dahil ay sa mga pagpapala, sa mga material na pagpapala, sa kayamanan, hindi. Magala ka dahil ikaw ay iniligtas ng Diyos. Kaya sabi ni Pastor Wilbert, masaya ang naglilingkod sa Diyos. Praise God, natin yan po. At, di ba, verse umiihip, tapos sa verse 9, paano po mangyayari ito? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, Guro, sa verse 10, panaman kayo sa Israel, ay hindi ninyo nauunawaan ng mga bagay nito. Now, rinibuke na siya ng Panginoon. Tandaan ninyo, sabi ng Panginoon sa verse 11, sa chapter 3, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming sinasaksyan ang pinatutuhanan namin. Ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patutuo. Alam niyo minsan na ginagamit na tayo ng Panginoon pinawawalang bahala sa mga nakikinig. Minsan pinawawalang bahala kasi ay dito na ako mamamatay sa aking reliyon. Hindi ko sinasabing umalis ka sa reliyon. Unawain mo ang sinasabi ng Biblia. Dahil ang Biblia po, isa lang ang Biblia. Sabi niya, matagal na, nangangaral. Pero hindi natin nauunawaan. In fact, si Jesus Christ ay hindi pinaniwalaan sa kanyang sariling bayan. At iyan naman ay talagang nangyayari. Kaya sino Lord, dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, buksan mo ang isipan ng aming mga kababayan dito sa Catanduanes. Buksan mo ang isipan ng lahat ng mga nakikinig sa programang ito. Saan man ito nakakaabot ang aking live na ito dahil World Wide Web tayo, Panginoon. Nakakaabot ako sa Las Vegas, ang mga kaibigan dyan at napuntang mga lugar dyan sa Las Vegas, Panginoon. Naaabot dito, Panginoon, San Diego, California. Naaabot dito ang San Jose, California dahil mayroon tayong mga taga-subaybay doon, Panginoon. Naabot din po, Panginoon, ang New York, ang OBC ay New York, Panginoon. Naabot, Panginoon, hallelujah, ang buong mundo ng Facebook Live.
But in particular, Lord, I pray for a specific prayer for our fellow Katandunganon. Na mayroon kang pangako, Panginoon, sa aming namayapang pastor na si Atty. Manny Lucero. At malinaw ito, Panginoon, na ilinagay sa puso namin ang pangitaing ito, O Diyos, that one day, Catanduanes will become an island paradise. At meron ka rin pangako sa aming lalawigan, Panginoon. At dinadalangin ko, O Diyos, na mga susunod na salinlahi ng aming lalawigan, Panginoon. Pangungunahan kami ng mga mangunguna na mula sa gobernador, congressman, mayors, na talagang totoong kumikilala sa iyo, hindi sa pangsariling interest ng mga negosyo. Bagkus kumikilala sa iyo at re-recognize, Panginoon, na apart from you, we can do nothing. Lord, at idideklara ang Catanduanes is for Jesus. That they will declare that Jesus will reign over this province of Catanduanes. That unless the Lord will reign upon this province, unless the Lord will reign over our nations, Panginoon, ang problema namin ay nananatili. Kaya dinadalangin ko, Panginoon, na one day, isang araw, Panginoon, mapamumunuan kami, Panginoon, ng mga taong may totoong takot sa iyo, Panginoon. At dinideklara ko, Panginoon, ang lahat ng tao ay ang kanilang isipan ay buksan mo sa salita mo, Panginoon. Dahil sinabi, Panginoon, ng isang pinakamagaling at dakilang presidente ng Amerika, Panginoon, it is hard to govern the state without the Word of God. The foundation of every strong states, Panginoon. Ang pundasyon, Panginoon, ng matatag na lipunan. Ang salita mo, Panginoon, walang iba. Nothing more, nothing less. Walang iba, Panginoon. Ang salita mo ang aming pundasyon. Ang pundasyon ng bawat matatag na pamilya. Ang bawat matatag na citizens of the Republic of the Philippines. Ikaw ang pundasyon, Panginoon, ng salita mo. Lord, inaangkor namin ang aming mga buhay sa iyo. At dinadalangin ko, Panginoon, sa programang ito ng Super Rich God, Catanduanes Satellite. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Kung paano sinabi mo, Panginoon, trust you, Panginoon. Sinabi mo, Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And all thy ways acknowledge Him, and God will direct our paths. Lord, direct our paths, Lord. Because your Word of God, your Word, O Lord, is a lamp unto my feet. Siya po ang ilaw ng aming mga paa, who gives us direction. Panginoon, sa oras ito, Panginoon, wala akong ibang itinataas kundi ang iyong dakilang pangalan sa lugar na ito ng Catanduanes. At sa aking mga kapwa manggagawa sa ubasan ng Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa Super Rich God Catanduanes. Itinataas ko, Panginoon, sa tulong ng iyong biyaya na ikaw lamang ang aming itataas. Nothing more, nothing less. Napapasalamat ako, Panginoon, because give honor, whom honor is due. Salamat kay Bishop Carding sa biyaya na pinagkaloob mo sa kanya. Salamat, Panginoon, sa mga taong kasamahan ko, sa mga Panginoon, sa mga host ng Super Rich God sa buong bansa ng Pilipinas. Pagpalain niyo po sila, bigyan mo sila ng karunungan. Ganon din, Panginoon, sa aking mga kapwa manggagawa sa aming lalawigan ng Catanduanes. Magkaroon kami, Panginoon, ng genuine unity, Panginoon. Magkaroon kami ng great collaboration, Panginoon. Dahil tatlo, Panginoon, ang mandato na pinagkakaloob mo sa amin ngayon. Great commandments to love God with all our heart, to love our neighbors as a second commandment, Panginoon. And to pursue, Panginoon, for the spreading of your words, O God, na patuloy naming palaganap ang mabuting mong balita, Panginoon. Ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinabi mo, Panginoon, for I know the plans I have for you, says the Lord, declares the Lord.
plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Salamat, Panginoon. Dahil maganda ang plano mo sa aming mga buhay. Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa mga oras ito, sa lahat ng mga nakikinig, at lalong-lalo na, Panginoon, ang mga pinagdadaan ng problema ngayon. Ikaw ang Diyos, sa nawa, Panginoon, ang programang ito, nagbigay sa kanila ng kaaliwan. Nawa ang programang ito ay nagbigay sa kanila ng kalakasan, na habang kami ay nabubuhay pa, ay may pag-asa. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Lord, ikaw lamang ang aking tinataas. Pangunahan mo pa, Panginoon, ang aming mga pamilya, mga member ng aming pamilya. Salamat sa mga biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa aming mga namumuno, sa aming lalawigan, sa aming governor, vice governor, board member, mayors, municipal councilor, vice mayors, Lord, and even barangay captain and kagawad, barangay kagawads, Lord. I pray, Lord, bigyan mo sila ng kalakasan at, Lord, wisdom, pamunuan, o pampamunuan ang mga kababayan namin dito sa aming lalawigan. At ang aking dalangin, Panginoon, hallelujah, not to build their own personal interests, but to have a legacy ang kanilang pamumuno, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, magkaroon ng equal enterprises, Panginoon, sa pamamagitan ng public service, Panginoon, na ibinibigay ng mga public elected officials ng aming pamahalaan dito sa lalawigan ng Catanduanes, Panginoon. Aking dinadalangin, Panginoon, na magkaroon ng tulay, connection, mula sa Camarines Sur at Catanduanes, so that all our business entrepreneurs ay magkaroon ng, Panginoon, access. Hindi lamang dyan sa, Panginoon, sa Pantalan, bagkus maging sa, Panginoon, sa isang magandang plano, tulay, mula sa Camarines Sur hanggang Catanduanes. One day, Panginoon, I want to see it, Lord. And I pray, Lord God, I want to see it, Lord God, as long as I live. I want to see it with my two naked eyes, na magkaroon ng katuparan ang mga planong ito. Lord, sa oras ito, O Diyos, na maggumawa sila ng isang ligasiya sa kinang panunungkulan, Panginoon, not because of their personal business interests, but because of the legacy, dahil wala naman talagang mananatiling buhay. At least, Panginoon, ang mga taong gagamitin mo dyan, Panginoon, hallelujah, tulad ng San Juanico Bridge, tulad ng doon sa aming pinuntahan sa Cebu, na tulay na nag-ugnay sa bawat island, Panginoon. Yung mga taong ginamit mo, Panginoon, becomes a history. Magiging bahagi sila ng kasaysayan ng kanilang mga lalawigan. Ganon din sa amin, Panginoon. Ang sino mang congressman o governor na gagamitin mo, Panginoon, para malagyan ng tulay ang Camarines Sur at Catanduanes is part of their legacy. Yan po ang aking dalangin, Panginoon, upang magkaroon ng equal opportunity sa bawat negosyo. Equal opportunity, Panginoon, sa lahat ng gustong umunlad ang buhay, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, mangyayari ito, Panginoon, sa tamang panahon at sa tamang leader, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa oras ito, Panginoon, maraming salamat. Tunay nga na napakadakila mo at ikaw ay aking tinataas sa Super Rich God, Catanduanes Satellite. Thank you, Jesus. We praise you. We glorify your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Kamay, tayo'y magsasayaw, sabay ng pag-indak, purihin ang Diyos, ikampay mga kamay. Magtitiwala